guys, so recently, ayan, nagpa-transfer kami ng ownership ng aming motor vehicle or aming motorcycle. So in this video guys, i-share ko sa inyo yung mga requirements, yung process, and kung magkano yung nagastos namin sa pagpapatransfer ng ownership. And kung magpapatransfer nga din po pala kayo, mas okay kung saan nakaregister yung ano ninyo, yung motor ninyo or saan original siya na nirehistro is doon din kayo magpapatransfer ng ownership para makuha ninyo din kaagad or within the day yung inyong clearance. Ayan. So, guys, makikita ninyo kung saan nakarehistro yung motor ninyo dito sa dito sa taas ng certificate of registration ninyo. Nakalagay diyan is yung field office. So sa amin ang nakalagay dito is Muntinlupa District Office. So doon kami nagpa-clearance at the same time doon na rin kami nagparehistro para matapos namin ng isang buong araw lang itong pagpapatransfer ng ownership. So, ang first na gagawin natin is, kailangan natin na magpanotaryo ng deed of sale. Ang second is, pupunta tayo sa HPG para sa HPG clearance ng ating motorcycle. Ang pangatlo is yung emission testing. And pang-apat is yung insurance. And ang pinakahuling step dyan is yung pagpaparehistro ng motor sa ating pangalan. So guys, ang pinakaunang requirement na kailangan natin is yung original ORCR. So yung kopya ko dito guys is actually photocopy na lang siya dahil yung original na kopya ko is ibinigay namin sa mismong LTO para sa registration. So kapag guys, original, ang itsura ng inyong ORCR ay ganito. Ayan, yung kulay yellow na papel. Ayan. And then ito yung actually CR niya. Ang CR or Certificate of Registration is yung kulay dilaw na papel. And then, ang OR naman is yung kulay blue. So, blue for official receipt and then yung CR is ganito, kulay yellow siya. So guys, kung nasa inyo na ang original na kopya ng inyong ORCR, ang second naman na kailangan natin is yung ating deed of sale. Ayan. So, yung ilalagay natin kasi guys na details dun sa may deed of sale, dito natin siya kukunin sa ating ORCR. So, dito sa may deed of sale natin, ayan, kailangan natin mag-secure ng tatlong kopya. So, yung isang kopya is kukunin sa pagpapanotaryohan ninyo. Yung pangalawang kopya naman is yung magiging personal copy ninyo. Lagi kayo guys magtatago ng original copy ng mga pinapanotaryohan ninyo. And then yung third copy naman is yun yung isasubmit natin sa HPG, ayan, and sa LTO, ayan. So guys, dun sa may deed of sale natin, ayan, ipa-flash ko na lang sa screen kung ano yung format or kung paano yung itsura nung deed of sale na ginawa ko. Pero madami namang nada-download sa online na mga copies ng deed of sale. So pwede rin kayong mag-download sa online ng parang soft copy and then i-edit nyo na lang yung details. So sa deed of sale natin, kailangan natin yung mga details gaya ng, ayan, yung make. Ang make po, isang ilalagay natin dito is kung ano yung brand ng ating motorcycle. Ayan, and then yung series, ayan, for example, yung sa akin po ay Mio, ayan, so ilalagay po natin dyan, Mio i125, ganyan. Yung type of body, ayan, actually guys, lahat ng details na binabanggit ko dito is makikita natin dito sa ating Certificate of Registration. Ayan, so dapat meron ding year, model, ayan, yung number ng OR niya or yung official receipt, and then meron din dito nakalagay na engine number, serial number, or yung chassis number. Meron din dito nakalagay na plate number, file number, and yung CR number or yung certificate of registration number. And then dito naman sa deed of sale natin, importante na nakalagay dito kung sino yung vendee. Kapag sa vendee po, ang ilalagay po natin na vendee is kung sino po yung bumili. And yung vendor naman, yun po yung nagbenta. For example po, ang vendee po ay ako. Ibig sabihin po, ako po ang bumili. Ang ilalagay po na pangalan dyan sa vendee ay Ederlyn. And then, ang vendor naman po, kung sino po yung pangalan ng nagbenta sa akin. And then, kailangan din po natin na meron tayong at least dalawang witness dun sa may parang witness na ibinenta sa iyong motor. So, doon sa ating deed of sale, kailangan po merong pirma ang vendee, ayan. So, dapat meron din pirma ang vendor and meron din pirma ang dalawang witness natin. And then, bago po kayo magpanotaryo, ang kailangan po natin i-secure
na isa pang requirement ay yung ID. Ayan, dapat po meron kayong dalawang valid ID ng vendor. Ayan, kung sino po ang nagbenta. So, yung photocopy ng dalawang valid ID ni vendor or yung nagbenta ay dapat po meron siyang 3 specimen signature. So, dapat po merong pirma. Ayan, so ang gawin nyo lang po, para hindi na kayo mamahalan sa pagpa-photocopy, yung dalawang kopya ng valid ID, pwede ninyo na yung ipa-photocopy sa isang ano lang, dito sa isang bond paper, and then papirmahan nyo na lang kay seller ng 3 beses. And then, kayo po as bibili, ayan, mag-secure na lang din kayo ng dalawang photocopy ng valid ID ninyo. And meron din 3 pirma. Ayan. So, ganun po ang requirement para sa pagpapanotaryo. And pwede na kayong magpanotaryo sa pinakamalapit na notary public sa lugar ninyo. So, yung bayad po sa panotaryo ay sa akin po ay 500. Pero iba-iba po kasi ang singil ng mga notary public. So, hanapin nyo na lang kung sino yung pinakamalapit sa lugar ninyo and kung saan kayo mas makakamura. So, kapag hawak na po natin ang kopya, ayan, ang first po again is ORCR, and then yung notarized na deed of sale, pwede na po tayong magpunta sa HPG. Pero before po tayo magpunta sa HPG, ayan, dahil nga 1-day process lang ang gagawin natin, make sure po na nakakondisyon ang motor ninyo para sa emission testing. So, dali na po natin yung kopya ng ORCR natin sa HPG and then yung kopya ng deed of sale. Ayan, so pupunta lang po tayo sa window doon and i-check po nila yung papeles na or requirements na dala-dala natin. And then, para po ito sa clearance certificate. Ayan. So, ang bayad po ng clearance certificate is 650. Pero dun po sa HPG na pinuntahan namin, which is dun sa may Muntinlupa, ayan, kaya hindi na namin kailangan magpunta ng land bank dahil meron silang another window na pwede na po doon magbayad. Ang binayaran namin is 750 pesos kasama na yung 100 pesos na convenience fee. Kasi kung pipila ka pa sa land bank, di ba matatagalan pa yung pagpoproseso ng payment mo. So, ganun na lang po ang ginawa namin. 650 plus 100 na convenience fee is equal to 750 pesos. And then, after naming mabayaran yun, meron na din po, actually, marami akong daladalang photocopy. Nag-prepare talaga ako ng mga photocopies ng mga papeles na kailangan kong isubmit sa kanila. Kaso, hindi nila kinuha, guys, kasi meron silang sariling, doon. May nagpo-photocopy doon. And, ang ginawa namin is nagbayad pa, another bayad pa dun sa may nag-photocopy doon, and then sa kanya kami binigyan nung form. Ayan, so binigyan niya kami ng form para sa clearance certificate. And then after namin ma-fill upan yung form dun sa may clearance certificate, yung mga details guys na ilalagay dun sa may clearance form na yon is kukunin din natin dun sa may certificate of registration. Ayan, tapos after nating ma-fill upan yung form na yon is ibabalik ulit natin siya dun sa may window, dun sa may HPG. After natin guys ibigay yung mga requirements natin dun sa may HPG, ayan yung photocopies, ang gagawin natin is hihintayin natin yung Blue Boys. Ayan, so Blue Boys kasi yung tawag sa kanila. Yung Blue Boys po, sila po yung kumukuha ng parang nag-i-stencil. Ayan, ini-stencil po nila yung para makuha yung chassis number kung magmamatch siya doon sa may certificate of registration natin na papel. So, yung engine number, yung chassis number, ayan, i-stencil po nila yon. And then, doon sa may nag-stencil po na papel namin, ay ng motor namin, is nagbigay kami ng 100 pesos sa kanya. And then, after naman noon, hihintayin na lang namin na lumabas yung clearance. So, ito yung actually, dyan guys kasi sinabi nila sa amin na babalikan pa namin kinaumagahan ng 1 PM or the next day ng 1:00 ng hapon yung clearance namin. Pero dahil nga ang layo pa ng pinanggalingan namin, nakiusap kami. So, nagkaroon ng SOP. Ayan, so yung SOP is para siyang fixer. Ayokong sabihin to, pero nangyayari talaga siya sa totoong buhay. So, para matapos namin yung proseso ng isang buong araw lang at hindi na kami magpabalik-balik dahil guys, sa totoo lang,
bukod dun sa may pagod ng biyahe namin from Bulacan to Muntinlupa, ang ang delikado ng daan kasi sobrang traffic, ang daming sasakyan, mainit, yung gas mo, pagod mo. So, nagbayad na lang kami ng 1,000 pesos para makuha din namin within the day yung clearance certificate namin. Ayan. Tapos ayun na nga guys, after nung pag-i-stencil, so habang hinihintay yung aming clearance certificate is nagpunta na kami ng emission testing. Ayan, so para hindi sayang yung oras, yung araw, nagpa-emission testing na kami. So dun sa may emission testing, ang binayaran namin doon is worth 560 pesos. Ayan, so i-check nila yung motor mo kung yung smoke, ayan, yung preno, yung ilaw, ayan, kung kompleto, kung gumagana lahat dun sa may motor mo. So, guys, dapat bago kayo magpunta doon sa emission testing is naka-condition yung motor ninyo para wala na kayong masyadong maging hassle. Ayan, so pag okay na yung emission testing, ayun na nga, nagpunta na kami doon sa insurance. And then doon sa may insurance naman guys is pwede na yon direkta sa, syempre dahil nga mai-transfer din naman sa pangalan namin, ayan, kung sino na yung bagong may-ari, pwede nyo na agad sabihin doon sa may insurance na yung pangalan nyo na ang ilalagay. Or for example, ako yung magiging bagong owner ng motor, pwede doon sa may insurance na ako na yung ilalagay. Ayan, so ang bayad doon sa may insurance is 590 pesos. And then, ayun na nga guys, syempre di ba nag-lunch break, ayan, so kumain muna kami, and then punta kami ng emission. So after ng emission, insurance, and then after na yun lahat is, sakto din naman na nakuha na, ayan, sakto lumabas na rin yung HPG clearance, certificate ng motor, so kompleto na. And then nagpunta na kami doon sa may parang information desk ng mismong LTO, and then merong nag-assist sa amin doon na kung ano yung mga i-check. Ayan. So, mas maganda na rin guys na magpatulong kayo dun sa may information desk nila doon kung hindi niyo alam yung gagawin ninyo. Tapos, ibigay nyo lang sa kanila yung kopya ng mga papeles ninyo, bahala na silang mag-fill up doon. And then, nagbigay lang ulit kami ng 100 pesos sa kanila doon sa yung nag-assist sa amin. Siyempre, di ba parang pang-merienda na din. Ayan. And papa-thank you na din sa tulong nila sa amin para mapabilis yung process or para wala nang masyado kaming iniisip. Ayan. So, 100 pesos. Ayan. So again, 100 pesos doon sa may nag-stencil and 100 pesos doon sa may information desk. Actually guys, yung tigo 100 pesos na yan, okay lang din naman kahit na hindi kayo magbigay. So pwede kayong magbigay kung bukal lang sa loob ninyo. And then, after namin doon sa may information, ayan, so tapos na lahat ng requirements. Punta na kayo sa parang receiving window ng LTO. And then, hintayin nyo lang itawag yung pangalan ninyo. Ang binayaran namin doon is 311 pesos lang. And then, after nun, ayan, bibigyan na nila kayo ng CR. So, actually sa amin, ang binigay nila sa amin is temporary pa lang na certificate of registration. Ayan, kasi wala pa daw silang kopya or wala pa daw silang, hindi ko alam kung wala pa silang stocks ng kulay dilaw na original CR. So, ang binigay nila sa amin is yung temporary lang muna. So, ito na guys, yung breakdown ng ating mga nagastos. Ayan. So, sa pagpapanotaryo is 500 pesos. Tapos, yung clearance natin is 650 plus 100 pesos na convenience fee. Ayan, so 750 lahat yan. Tapos dun sa may photocopy, ayan, dahil nga hindi nila tinanggap ang aking mga photocopy na dala-dala, ayan, so nakagastos tayo dyan ng 50 pesos. Then, sa may emission testing is worth 560 pesos. Yung insurance is 590. Yung registration fee dun sa may mismong LTO is 311. Ayan, so isama natin yung ating pamigay sa ating mga, yung sa mga nag-assist sa atin sa pag-i-stencil is 100 pesos. Yung nag-assist sa atin dun sa may information desk ng mismong LTO is 100 pesos. And then, plus 1,000 pesos yung binayad natin sa, sabihin na natin na para hindi na tayo magpabalik-balik sa parang convenience fee na lang. Tawagin na natin siyang convenience fee. 1,000 pesos. So, ito lahat ang ating gastos. Ayan. Disclaimer lang guys, itong share ko sa inyo na na details ay based lang po sa aking experience, ayan, sa pagpapatransfer ng ownership or pagpapatransfer ng name from the first owner papunta po sa akin. Ayan. So, yun lang po.
guys, sana meron kayong natutunan sa video na to and do like, share din sa video kung nagustuhan ninyo. Kung meron kayong mga tanong, ayan, mag-comment lang kayo sa baba and yun lang for today's video. Bye! Thank you!